Pichon pa lang siya, halos 1 month pa lang, tinuturuan ko na silang mapabait. Pag kasi hindi ko sila napabait, hindi ko na sila i-race. Baga, iniista ko na sila. Ayoko kasi nung ma-stress ako pagdating ng karera, pag dumapo dyan sa isang puro doon na lang kasi yan pag di mo nabugaw eh. Kaya gusto ko yung hanggat napasunod yung ibon, yun lang ang inire-race ko na ibon. Sa tulin talagang may tulin siya. Aasahan mo siya lalo sa mga pulingan. Mga na yan, di tayo mawawala dyan. Halos na yung mga panalo natin sa puling, pagdating ng derby, sila yung nag-e-entry sa sarili nilang ibon, panalo nila. Bago magsimula ang training ng karera, pinupurga ko muna sila. Pagkayari ng purga, inaamoksisiling ko sila. Yung sa pansipon, ginagamitan ko sila noon. Pagkayari noon, paligo, yan, pinapaliguan ko. Tapos, loop-lie, puro loop-lie lang muna. Pagkayari ng loop-lie, susunod ko na noon yung unti-unti ko siyang te-trainingin hanggang makarating ako dun sa breakaway point na gusto kong makuha. Nagtotos ako bago magsimula sumampa sa track. Tapos pagka hindi busy, naisipan ko magtotos ako dyan lang sa gawin ng Saragosa o kaya sa Rosales. Yan ang paglalaro sa norte. Pagdating naman dito sa south, hanggang hanggang Baliwag. Kunyari, pagka may magtotos na malayo, yun, pinapasabay natin. Yun ang, isa kasi sa sa sikreto kasi yan ng pag-iibon, yung pagtotos. Yung breakaway, kailan magkaroon ka ng breakaway. Meron kami naging ibon dyan eh. Hindi ka maniniwala eh, basal ng basal. Saan Crispa, Caloocan ba? Pinabasal ko eh, Malabon. Dito. Teka, pinabasal mo, gagalit nga sa teka, pinabasal mo. Ay, mukha ko, tsaka akong uuwi yan. Kaya lang kako, delay sa oras. Mga 2-3 oras kako, tsaka mag-uuwian yan. Kasi nga, kaya ako, ang pangal ko naman nun, kaya ako ginanon. Hindi ka maniniwala, hindi ko na nga makuha yun. Naparurutin ko dyan ng 3 oras, 4 na oras. Hindi ko na makuhali yung ganong ibon. Pawawalan ko nga rito yun. Halimbawa sa umaga. Pawawalan ko yun bago magpakita sa akin. Pinakambaba isang oras. Di dadaan lang dito ganyan. Pag dumang ganon, oras na naman ang bibilangin. May nagpunta ng kuwan. Hagis ko kay ibon nyo. Kakawigi, hagis nyo. Yung nagsabi sa akin, 3 na wala. 3 hindi niya nakauwi. Basta kako yan, ang malaking ko yan, tutok. Yung tingin sa kalapate, yung pag-asikaso, tingin mo yung talagang nauunang umuwi, yung palaging late. Yung alam mo, pagkakabisado ni kalapate kasi yung kasing palaging late yun, yung kalapate palaging uuwi yun, yung matagal sa lipad. Palaging late sa pag-uwi yan. Ito yung aking pinakamagandang trophy na nakuha ngayong South. Ayan, nakuha nung champion natin. Yung click na yan, nakuha nung nag-overall champion ko yun na ibon. Siguro talagang swerte lang umuwi ng maganda yung ibon. Ito, yung ibon na nag-champion. Ayan, malit na ipon lang. Buo ang katawan, bilog ng bilog. Yung kapares niya, kinarga ko, nakalaro sa isang club. Hindi nakauwi ng Legazpi Albay. Di ngayon, yung ibon na nakakuha niyan, hen. Pinaroting ko dito. Hindi bumalik. Araw ng Miyerkules, Biyernes na karga. Kinabahan ako, nakala ko di ko na maisasampa. Ngayon, minotivate ko siya, pinaracean ko siya ng 3 lalaki para pumares ka ako. Nung naparesan ko siya ng 3 lalaki, nakapares siya ron ng isa. Ayun, umuwi ng maganda nung last lap. Ayan, sa kondisyon ng ibon, pag nakita mo nagpupulbos na ganyan, malamang sa uwian ka ng ibon pag gaya na hindi na-disgrasya sa mga lambat. Ito may mga ilong na ganyan, yan. Maputi mga ilong niya. Ibig sabihin, nasa kondisyon siya. Yung speed niya nung first lap sa Pagsanhan, 1,033. Rank 157 siya. Nung Lucena, 1,099. Rank 134. Nung Katanawan, 1,056. Nag-rank 55 na siya. San Narciso, 1,092, nag-rank 14. Nung Sorsogon, nag-992, rank 4 siya. Ayun, pang-tier niya siya sa YB. Tapos nung last lap, Matnog, 1,023. Yun naman nag-speed niya. Minsan lang siya nag-900, puro libo speed niya. Ang kondisyon na ibon, kahit na mabasa ng pag-alulot, mahina-hinali ulan, mabasa yan, hindi tatablan niyang karaka-raka pagka ang ibon ay nakakondisyon. Talagang tatalbog lang yung tubig. Meron akong ginagamit na gamot
mga multivitamins gaya ng sa tubig, electrolytes, yung honey, yan, nagamit ko yan, pinapainom ko pag arrival ng ibon. Sa patuka nga pala, ayun, gumagamit din ako dyan dati na, tsaka hanggang ngayon, ayan, yung kay Kuya Ariel, ayan, Tolome Probiotic, yan, talagang subok yan, gamit natin yan. Binabinder ko siya sa patuka, inaano ko lang siya, nilalagyan ko lang siya ng minsan ng, basta yung probiotic ni Kuya Ariel, hihalo ko lang yan sa patuka. Minsan pag may pink mineral ako, yun, babinder ko lang yun. Sa training, tubig lang siya, pero pagdating ng ibon, yun nga, sabi ko, electrolytes. Yun lang ang binibigay ko, yung kaya yung honey. Yun lang na inaano ko sa pag-uwi ng ibon. Pero sa mga training, hindi ako nagbibigay ng gamot. Nagbibigay ako ng gamot pagdating na ng karera. Kahit sa pooling, hindi ako gumagamit ng mga gamot. Ang gamit ko lang sa pooling, motivation lang sa ibon. Pag nakita ko yung ibon nagpapakain ako, nakamonitor ako sa ibon, nakita ko lang siya na may kapares, hinahabol yung kapares. Tapos tinraining ko siya, umuwi ng mabilis, yun, lalaban ko siya. Pag ano ko siya na consistent ang uwi niya, doon, lalaban ko siya ng pooling. Malaking tulong sa akin yan kasi dala ng walang trabaho Yung ibon na yan, may mga kumuha sa akin ng mga ibon. Yun ang nakatulong sa akin, yung mga bumili sa akin ng ibon. Ngayon naman, yung mga bumili sa akin ng ibon, shoutout nga pala kay Sir Glenn, ayan, sa Bohol. Ayan, isa sa nakakuha sa atin ng ibon na naipanalo niya na ng third overall ng sea race. Inumbay niya sa ibon ko, tsaka yung ibon ni Sir Ian Bernardino. Pinagbangga niya yon, nag third overall ng sea race. Tapos ngayong fan race nila, nag first overall champion siya. Dahil rin ng ibon natin. Na taga Bohol yan, ayan, shoutout sa'yo, Sir Glenn. Ayan. Tsaka kay Sir JR ng Naga. Ayan, papanlalo rin siya sa pooling, gamit daw yung ibon natin ngayon. Gumamit tayo ng, alam natin yung linyada na ibon na gagamitin natin pag tayo nagsimula. Isa pa, focus lang tayo sa ibon natin, huwag sa kalaban. Yun lang ang ano natin. Pag-focusan lang natin yung ibon natin, kung paano natin maipapanalo, kung paano natin matututukan yun. Tutok lang tayo sa ibon. Yan ang importante sa pag-aalaga ng ibon. Kailangan nakatutok tayo pag tayo maglalaro sa pigeon industry. Maglalaro ka, kung kailan mo lang mapakain yung ibon, kailangan nasa oras. Nasa oras siya ng pagpapakain. Ayun ang dapat dyan. Talagang alaga. Kailangan mahalin talaga natin yung mga alaga natin. Hindi lang laro ng laro. Ayan, dahil yan talaga ano na natin yan, mga hilig talaga natin yan. Talagang mahal natin yung mga alaga natin na yan. Dahil sa mga ginagamit nila na mga vitamins. Minsan yan, nagba-vitamins yan tayo hindi di ba? Nagpapasalamat nga pala ako sa pamilya ko dahil sa mga supportive na binibigay nila sa amin. Tsaka minsan sa asawa ko, ayan, minsan pagdating sa mga clacking, minsan pag marami akong naka-race, lalo pag malapit, pinapa-absent ko yung misis ko para lang mag-clock. Minsan ayan, yung mother ko, tinuruan ko na rin mag-clock. Kaya pagdating ng malapit pa lang karera, lalo sa mga first stop ng mga grand pooling, minsan nagka-clock sila, 3 sila, yung kapatid ko, o minsan 4 pa sila, yung kapatid ko, pamangking ko, commander ko, yan. Pero pagdating na ng derby sa mga last lap na, yun, pwedeng ako na lang o 2 na lang kami nagka-clock. Pero pag malapit pa lang, kasi yung ibon nagsusunod-sunod minsan dumarating yung ibon na hawak ko 3 sabay-sabay, hindi ko alam paano ika-clock Ganun nangyayari. Oo, yun. Nagpapasalamat ako sa dahil napaka-supportive nila. Yan, na ano rin sila, na hilig na rin sila. Muli, ako nga po pala si Chris Sikat, Loop ng San Antonio, Nueva Ecija. Ayan. Maraming salamat po, sir. Ayan. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10.